Ika-102 kabanata sa pagpapatuloy. Seryosong sinabi ni Palm Emperor habang hawak ang bata na marahil ginagamit ng mga ito ang pakiramdam ng pagkakasala na nararamdaman ko pagdating sa aking anak na babae. Naglabas ng enerhiya siya sa kanyang kamay habang nakangiting sinabi na, pero tiyak na pagsisisihan niyo ang paggamit sa inosenteng batang ito bilang pain. Dagdag pa niya na sumugod na daw sila. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito kay Palm Emperor. Natutusukin na siya ng espada ng mga ito at tatagain. Na malakas siyang tumalon sa ere na ikinatingala ng mga ito. Tiningnan sila ni Palm Emperor at atake ng kanyang palad. Na malakas itong tumama sa mga ito na makikita ang dugo na nagtalsikan sa hangin. Halos maubos ni Palm Emperor ang mga ito sa isang atake lamang na makikita ang bakas ng kanyang palad sa lupa. Na napasabi pa siya na ngayon, ang natitira na lamang daw sa kanilang lahat ay nasa 900. At muli na namang sumugod ang mga ito papunta sa itaas kung asaan si Palm Emperor. Gumawa na naman siya ng kanyang enerhiya sa kamay na nakatingin sa mga susugod sa kanya. Na mabilis niyang itinira ang mga ito na nagsisibagsakan sa lupa. Sinabi ng isang ito habang nakatingala na ang kanilang taktika daw ay hindi gumana laban sa kanya. At sinabi pa nito na lahat daw sila ay sabay-sabay na sumugod. Na ginawa na nila ito na mabilis na sumugod kay Palm Emperor. Sinabi sa kanila ni Palm Emperor habang nakatingin siya sa kanila na mga hangal. Na umiiyak namang sinabi ng batang babae na pakiusap pakibaba na lang daw niya siya. Mapapahamak daw siya kung hawak niya siya. Na tumingin sa kanya si Palm Emperor at sinabi sa bata na kahit na daw nasa buhay at kamatayang sitwasyon, iniisip pa rin daw niya siya. Napakabait daw talaga niyang bata. Sinabi pa niya na sunod-sunod na sampal ng palad ang kanyang pinakawalan na ngunit huwag daw siyang mag-alala, bata. Hindi ko kayang matakot sa mga nilalang na mas masahol pa sa karaniwang hayop. Na makikita. Ang mga ito na tinamaan at nagbagsakan na naman sa lupa. Halos durugin ni Palm Emperor ang mga ito na makikita ang lakas ng kanyang atake sa mga ito habang siya ay nasa ere. Bumaba na siya mula sa ere na makikita ang mga walang buhay na mga kalaban. Lumuluhang sinabi ng bata sa kanya na sa isang kisap mata natalo daw sila. Sinabi naman sa kanya ni Palm Emperor na tapos na ngayon, bata. Sinabi pa sa kanya ng bata na marahil bumaba ka mula sa kalangitan upang parusahan ang kasamaan. Isa ka bang celestial? Natumawa sa kanya si Palm Emperor at sinabi na isang celestial. Ako isang celestial. Natumingin sa kanya si Palm Emperor at sinabi sa bata na ako ay isa lang ama ng isang cute na anak na katulad mo. Ibinaba na niya ang bata at sinabi pa nito kay Palm Emperor na maraming salamat sa ginawa mong pagligtas sa akin. Natumugon si Palm Emperor na huwag daw siyang mag-alala. At saan daw siya nakatira? Ihahatid daw niya siya sa kanilang bahay. Na umiiyak nitong sinabi kay Palm Emperor na ang lugar na tinitirhan ko. Nasunog at nawala na ang mga kapitbahay ko, ang pamilya ko. Lahat sila pinatay nila. Na sinabi ni Palm Emperor habang makikita ang bibig niya na ganun daw ba. Kung ganoon, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Na mahigpit pa niyang itinikom ang kanyang kamao na sinasabi niya sa kanyang isip na nakikita ko ang mga kilusang mapanghimagsik kahit saan. Sinabi pa niya sa isip habang seryosong nakatingin na gumagawa ng ganitong pasakit para lang pigilan ako. Hindi ko kayo papatawarin. Mga motsyon. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang buwan na sinasabi ng isang tao na ito ang lugar na sinabi sa atin ni Song Woo-moon. Sinabi pa nito habang kinakapa ang lupa na anumang gawin kong pagtingin. Parang totoo ang lahat ng sinabi niya. Sinabi naman ni Lee Chuong na talaga daw bang nagawa ng batang iyon na harapin si Cho Moogwang ng mag-isa. Na napahawak sa ulo ang isang ito na sinabi na sa palagay ko. In-underestimate natin si Song Woo-moon. Na sinabi naman ng isa sa kanya na sa tingin ko, nagkamali tayo. Na napaisip naman si Lee Chuong na napasabi na hindi daw ito maari. At pagkatapos ay mabilis na lumipas ang 2 araw. Na makikita si Fist Emperor na sinasabi sa kwento na habang nagtipon-tipon ang lahat ng puwersa ng alyansa, ganap nang naorganisa ang 3 hukbo ng Justice Coalition. Ngayon, hindi lamang nagkatugma ang kapangyarihan ng Justice Coalition sa kanilang mga kalaban, kundi dahil sa presensya ng Fist Emperor, inaasahang magiging mas kapaki-pakinabang ang Justice Coalition sa hinaharap. At lumipat ang eksena sa barracks ng ating bida na sinasabi niya na bakit kailangan kong makialam sa Security Department.
Natumugon ito na sinabi sa kanya, habang tumatawa na tiyak na ayaw mong makita ang matandang si Li Chung. Na naiinis niyang sinabi na tumanda siya nang hindi natutunan ang kahit kaunting kabaitan. Na sinabing muli sa kanya nito na siya daw ang perpektong halimbawa ng isang mapangmataas na tao. At pagkatapos ay sinabi sa kwento na matapos makipaghiwalay kay Song Wumuon 2 araw na ang nakalipas, hinabol ni Li Chung at ng kanyang mga tauhan ang mga kalaban. Ngunit, ang hiwalay na hukbo ng Black Bull Gang ay may 2 sa 10 Demon Warriors kasama nila. Hindi nagtagumpay si Li Chung at ang kanyang mga tauhan laban sa kanila, at matapos ang isang matinding laban, bumalik sila. Dagdag pa sa kwento na nangangamba ang mga nakahiwalay na puwersa ng Black Bull Gang na matatalo sila ng paisa-isa. Kaya, ang 4 na hiwalay na grupo ay nag-isa ngayon upang bumuo ng 2 grupo. Habang lumalapit ang mga nakahiwalay na puwersa ng Black Bull Gang, tinawag ni Li Chung ang mga leader ng mga rehimento upang magbigay ng mga utos. Na sinabi niya na ang kabuuan ng operasyon ay ganito. Na makikita ito na nakatingin sa mapa habang sinasabi na ang mga tao na dalubhasa sa flying steps ay magsasama-sama at dadaan sa bypass road upang harangan ang harapan ng kaaway. Ang natitirang mga tao naman ay aatake sa kanilang likod. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na ngunit ang pinakamahalagang bagay sa kasong ito ay dapat magsagawa ng atake ang mga puwersa sa harapan at likuran sa parehong oras. Sinabi naman sa kanya ni Li Chung na alam daw naman niya iyon. Kung hindi tayo atake ng sabay-sabay, matatalo ang parehong grupo ng hiwalay at magdurusa tayo ng malaking pagkatalo. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ako at ang aking mga tao mula sa Windsword Regiment na may mataas na average na antas ng kasanayan sa martial arts. Ang gaganap na papel sa pag-coordinate ng oras ng pag-atake sa pagitan ng mga puwersa sa harapan at likuran. Na sinabi naman sa kanya ni Li Chung na may kakaibang ngiti na ang mga tao ng Windsword Regiment ay may mas mataas na kasanayan sa martial arts kaysa sa iba. Hindi ko pa kailanman narinig ang ganitong bagay. Dagdag pa niya na ang Windsword Regiment ay itinuturing na pinakamahina sa 5 espada ng Heavenly Justice. Natahimik na napatingin ng seryoso ang ating bida sa kanya. Sinabi pa sa kanya ni Li Chung na nangangalit ang ngipin na kahit na ganon, bakit ikaw at ang iyong mga tao ang kumuha ng pinakamadaling misyon? Dagdag pa niya na kung kayo ang pinakamalakas, hindi ba dapat kayo ang manguna sa harapan? Na sinabi sa kanya ng ating bida na isang madaling misyon. Dagdag pa niya na sa tingin ko, hindi mo nauunawaan ang aking mga intensyon. Na nakangiti pa sinabi sa kanya ni Li Chung na dahil ikaw ay sapat na malakas upang magtagumpay ng mag-isa laban sa malaking bilang ng mga tropa ng Black Bull Gang. Makikisama ka sa akin at sa aking mga tauhan upang harangan ang harapan ng kaaway. Na naiinis na sinabi ng ating bida na ano. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na maging mapagpasensya. Kailangan kong tiisin. At maghintay lang daw siya. At pagkatapos ay makikita ang labas ng barracks na sinabi ng ating bida sa kanya na sige, susundin ko ang iyong mga utos. Sinabi naman sa kanya ni Li Chung na ngayon. Magsisimula ang operasyon sa ilang sandali. Kaya't dapat kayong lahat ay maghanda ng mabuti. Makikita ang barracks na ito na sinabi ng ating bida na Li Chung. Li Chung. Ang buwisit na matandang iyon. Sinabi ni Mara sa kanya habang naghahasa na ayusin din daw niya ito. Natumugon na nagulat ang ating bida na nakatingin sa punyal na Mara. Hindi ba't iyon ang sandata na dala ni Dang Yok? Kinuha ng ating bida ang punyal at sinabi pa niya na ikaw pala ang kumuha nito. Naghanap siya ng todo para dito. Na napalagay ng isang daliri si Mara sa kanyang bibig at sinabi na wag daw siyang maingay. Ito daw ay isang sekreto lamang. Na napasabi naman ang ating bida na napatingin sa kanya na ha. At dito na po nagtatapos ang ika-102 kabanata. Ika-103 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang ating bida na sinabi kay Mara na hindi mo dapat ginagawa ito. Alam mo kung gaano kasensitibo si Dang Yok tungkol dito. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na ang mga tao ng Dang family kapag ang kanilang lason at mga sandata ay nalik sa labas. Dagdag pa niya na sinabi daw sa kanya ng kanyang lolo na huhulihin daw nila ang salarin kahit sino pa ito hanggang sa impyerno. Na sinabi sa kanya ni Mara na ayos lang. Ang sandatang ito ay blood ties.
Kung gagamitin ko ito, mas marami akong mapapatay kaysa sa kanya. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na tama daw yon. Si Mara ay nagtataguyod lamang ng katotohanan. Alam ko na wala siyang masamang intensyon. Na napahinga ang ating bida ng malalim at sinabi pa niya sa isip na siyempre, kung si Mara ang gagamit nito, mas magiging maganda ang resulta. At pagkatapos ay sinabi niya na anuman, mula ngayon, huwag mo nang gawin ito. Ibig kong sabihin, magiging komplikado ang mga bagay kung mahuli ka. Nang biglang dumating si Rami na tinawag siya. Na napasabi ang ating bida na bakit daw. Gusto rin daw ba niyang ipahasa ang kanyang sandata sa kanya? Na sinabi sa kanya ni Rami na hindi. Nandito lang ako upang ipahayag ang aking pasasalamat sa pagbalik sa akin sa base para sa aking kaligtasan. At wala akong oras upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na ayos lang. Ginawa ko lang ang nararapat bilang iyong leader. Sinabi pa niya sa kanya na si Xiao Jinhyun. Hindi siya katulad mo. Lagi niya akong tinitingnan ng kakaiba kapag ako'y natutulog. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ang narcolepsy ba ay hindi magagamot. Natumugon ito habang napapapikit na walang lunas. Pero sinabi ng aking ama, kung ang aking kasanayan sa martial arts ay tumaas. At umabot sa pinakamataas na antas. Ang aking narcolepsy ay gagaling din na seryosong napasabi ang ating bida na tiyak na mangyayari iyon. Sinabi ng aking lolo. Na kung ikaw ay maging isang absolute master, maaari mong malayang kontrolin at pamahalaan ang iyong katawan ayon sa iyong sariling kalooban. Na makikita si Rami na tahimik lamang habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi ko talaga naranasan na magkaroon ng mahabang pag-uusap sa sinuman. Lalo na matapos akong magdusa ng labis bilang bata, palagi akong nag-aalangan na makipagkaibigan sa mga lalaki at hindi ko rin sila kinakausap. Makikita ang muka nilang dalawa na sinabi pa niya sa isip na ngunit sa ngayon, si Song Woo-moon ay hindi kailanman tumingin sa akin na may masamang intensyon. Gusto kong makipag-usap ng mas marami kay Song Woo-moon. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na ano ang katangian ng iyong ama. Natumugon si Rami na ang aking ama. Nakahanap ng praktikal na kasanayan sa martial arts sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. At itinuro sa akin ang sensual na pag-ugali ng espadang tao. Na napasabi ng seryoso ang ating bida sa kanyang isip na ang sensual swordsmanship. Dagdag pa niya sa isip na kahit na hindi niya sinabi sa akin ang higit pa tungkol sa kanyang pagkabata, mayroon akong pakiramdam na tiyak na nasaktan siya ng marami ng mga lalaki bago matutunan ang sensual na pag-ugali ng espadang tao. Sinabi pa niya sa isip na tumingin siya kay Rami na kung pag-iisipan mo lang ito ng kaunti, maaari mong hulaan kung ano ang nangyari sa kanya. Kawawang Rami. Makikita ang labas ng barracks na may sumisigaw na aalis na daw sila. Na sinabi ng ating bida kay Rami na umalis na daw sila ngayon. Natumugon ito na okay. Sinabi pa sa kanya ni Rami sa isip na Song Woo-moon. Pagkatapos ng laban, gusto kong magbahagi ng mas maraming kwento. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ay mabilis silang tumatakbo. Nasinsabi sa kwento na dahil ang Bypass Army ay binubuo ng mga tao na may mahusay na kasanayan sa flying step, hindi nagtagal ay nakalampas na sila sa hiwalay na hukbo ng Black Bull Gang. Noong panahong iyon, natagpuan din ng Black Bull Gang ang Bypass Army. Dagdag pa sa kwento na nang makita ang mga kaaway na naalarma, naharap si Lee Chuong sa isang problema. Na sinabi pa nito sa ating bida na kung hindi tayo atake ngayon, malalaman nila ang ating mga plano at makakatakas. Natumugon ang ating bida sa kanya na hindi, kailangan nating maging matiisin at patuloy na maghintay. Dagdag pa niya na kung atake tayo ngayon at mahuli ang mga likurang tropa, haharapin natin ang malaking pagkawala. Na sinabi ni Lee Chuong sa kanya na anong alam mo. Isa ka lang simpleng leader ng rehimento. Kung mapalampas natin ang pagkakataong ito, baka hindi na tayo makatagpo ng ganitong pagkakataon. Sinabi pa nito na mabilis na tutungo sa kalaban na hali na kayo. Sundan daw sila. Na napasabi naman ang ating bida na hay naku. Ang padalos-dalos na matandang iyon. Na napatawa naman ang isa sa kanyang likuran. Na sinabi naman ng isa sa kanyang likuran na ang boss namin ay nagsisimula ng makipag-usap ng may sama ng loob dahil sa matandang iyon. Na sinabi pa ng ating bida sa kanila na buwisit. Ganito na talaga. Tara na.
Na sinabi ni Li Chuong na kami na ang haharap kay Huanrak Jiumang, isa sa mga pinakamataas na ranggo sa 10 demonyong mandirigma. Na sinabi nito sa kanya na lumaban ka ng buong lakas. Kung maantala tayo dito, mapapaligiran tayo. At kailangan nating patayin silang lahat bago dumating ang kanilang mga reinforcement. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na natuklasan nila ito tulad ng inaasahan ko. Ngunit bakit hindi pa dumating ang mga puwersa sa likuran? At malapit na tayong makaranas ng problema. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na makikita ang mga ito na nandito ang 4 sa 10 demonyong mandirigma. Dagdag pa niya na habang hinaharap ni Li Chuong si Huanak Jiumang, kailangan kong pigilin ang iba pang 3. Na tumalon na ang ating bida na sinabi niya sa kanyang mga kasama na kayo ang bahala sa mga natitirang kalaban dito. Ako ay magmamadali at makikipaglaban. Na makikita na inapakan ng ating bida ang mga kalaban sa ulo habang pumapasok sa loob ng labanan. Na ang bawat daanan niya ay pinapangpas lang niya. Pati na rin si Mara gamit ang kanyang invincible blade. Na sinabi sa kanila ng dalawang ito na si White Muusang at Black Muusang na nababaliw na daw ba sila. Ang lakas daw ng loob nila na pumasok ng ganito kalalim. Na mabilis itong tumalon habang pababa ang ating bida. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa isip na 2 sa 10 mandirigmang demonyo. Dehado si Mara sa harapan ng labanan. At sinabi niya na Mara. Magkatalikuran daw sila. Na gumamit ng palm technique ang ating bida. Na hinarang ito ng 2 sa 10 mandirigmang demonyo. Na humagis naman ng mga kutsilyo si Mara. Na tumama ito sa mga ito na nasapol sa ulo na napasabi pa ang isa sa mga ito na ito daw ay isang murderous weapon. Na sinabi naman ng dalawang ito habang umaatake sa ating bida na ang batang lalaking ito ay may kakayahan. Dagdag pa ng isa na papatayin daw nila sila. Na mabilis namang umikot si Mara na nakatingin sa mga kalaban. Na sinabi ng isa nilang kalaban na Black Musang. Nagtago siya sa anino mo. Mag-ingat ka. Na nagulat ito nang lumabas si Mara sa kanyang likuran na napasabi pa na ano. Kailan pa daw napunta ang buwisit na babaeng ito? Dagdag pa niya na ako ba ang talagang target niya? Na naiwasan nito ang ginawang atake ni Mara na sinabi pa nito sa kanya na hindi daw iyan gagana sa kanya. Na ito ay naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay. At umatake ng kanyang strong palm of the cold shadows na tumama sa hita ni Mara. At pagkatapos siya ay mabilis na muling nagtago sa anino. At pumunta sa tabi ng ating bida. Na sinabi niya sa kanya na ayos lang daw ba siya? Na makikita si Mara na patuloy na gumagapang ang pagyelo ng kanyang paa. Habang nakatingin ang ating bida kay Mara. Sinabi niya sa kanyang isip na nakakatakot daw na kasanayan iyan. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na nanlalamig na ang kanyang mga binti at nagyelo na. Dagdag pa niya na makikita ang muka ni Mara na nababahala na mapapahamak ng husto daw siya kung magpapatuloy ito. At dito na po nagtatapos ang ika-103 kabanata.